Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Ako ay natutuwa na puno na naman yung afternoon service. Kaninang umaga ay full pack tayo dito. And so, alam ko excited din kayong marinig ang mensahe ng Panginoon this afternoon. Kaya ako tinatanong ang buong congregation dahil gusto natin balikan yung mga nakaraang mensahe about faithful steward, serving God by serving others. Yan yung mga title na mga nakaraan. Or serving God even if He seems silent. Followed by good and faithful stewards. And last Sunday, it's about using our gifts and talents for God's glory. Using the scripture na galing sa 1 Peter chapter 4, verse 10. At ang sabi dyan, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Ang bawat isa raw sa atin ay natanggap na biyaya mula sa Diyos. Gamitin natin ito upang paglingkuran ang bawat isa. Ang verse na ito ay ine-emphasize yung importance of using our and talents to serve others and bring God. So binigyan tayo ng iba't ibang unique talents para gamitin natin to paglingkuran ng bawat isa. Hindi ito para sa sarili natin, but ang end result dapat nun ay magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. The title of the message for this afternoon is Serving in the Face of Challenges. Serving God and others is one of the greatest privilege na binigay sa atin ng Panginoon bilang mananampalataya, bilang believers. Pero hindi madali. It is not always easy. Allow me to start my introduction by sharing part of my personal testimony. Last year was a very challenging time sa akin personally at sa aking pamilya, sa mga anak ko. When my loving wife, si Ellen, passed away, July 25, 2024. I was so devastated nung time na yon, nawala siya. Of course, sama ng aking mga anak, mga kaibigan na malapit sa kanya. At depressing yung panahon na yon, yung time na yon. And still grieving until now. Kapag iniwan ako ng mga anak kong mag-isa sa bahay, ayun, may hugot no? Kasi talagang I miss her. Matagal ko na siyang hindi napapanaginipan, but last night, napanaginipan ko siya. Ang scene niyayakap ko siya in front of a public place na bihira akong ginagawa sa kanya yon, buhay pa siya. So, siyempre, macho-macho image, ikaw yung mag-initiate magyakap, di ba? But, noon sa panaginip, niyayakap ko siya, masayang-masaya siya. And so, lalo ko siyang na-miss ngayon.
Ilang beses na rin ako naatasang mag-share ng word sa harapan ng pulpito nito. Pero first time kong hindi naramdaman na kinakabahan. Pero bakit? Kasi walang magko-correct sa akin kung tama o mali yung sinasabi ko ngayon. Si Ellen lang. Siya lang nakakaalam kung tama yung sinasabi ko sa inyo ngayon o hindi. Pero dahil nasa panaginip ko siya, hindi ako pwede magsinungaling. Binabantayan niya ako. So, nung nawala siya, nahirapan akong matulog. Siyempre, kakaisip, parang nasa body clock ko na yung magmula nung May, nung naoperahan siya. Binantayan ko siya sa hospital. Alam mo naman, pag nagbantay ka sa hospital, yung hindi kumpleto tulog, pati bantay. Pag nagising yung pasyente, papasok yung nurse, gising ka uli. Gano'n na. Hanggang sa nung namatay siya last July 25, parang yung body clock ko gano'n na. Nasanay na gano'n. And so, after nawala siya, nawala na din ako ng appetite, kumain. I lost my energy, bumagsak yung immune system ko, nangayayat ako noon. At nakafocus ako sa kanya sa pag-aalaga sa kanya. Yung pala napabayaan ko yung sarili ko. Until one day, while doing my routine, yung walking, naglalakad lang ako. Second floor lang galing. Pag bumababa ako ng hagdan, parang hinahabol ko yung aking paghinga. Parang sikip. Parang hirap akong makuha yung breathing, tamang paghinga. Kinakapos, kumbaga, ganun. Even while talking to my patients sa clinic, hindi ako makapagsalita ng tuloy-tuloy kasi para akong malulunod. And so, hanggang dumating yung time na hindi na ako makatulog ng flat. Pag natulog ako ng flat, lunod. So, laging mataas ang unan, ganyan, para makahinga ako. Pero, sinabayan yun ng hindi ako makatulog ng kumpleto. Sabi ko kay EJ, kailangan mag-ano raw ako, sabi niya, magpa-chest x-ray. And so, the following day, nagpa-x-ray ako and the result ay ito. Yan. So, ang nakikita nyo dyan, yung dark na dark, yung mahaba na black, that's a normal right lungs ko. The left side, parang hindi kompleto, di ba? Puno ng tubig. Kaya pala hindi ako makahinga ng maayos. 70 to 80% of my left lungs filled with fluids. So, sabi ng kaibigan na pulmonologist ni Earl, Brad, dali mo kagad kinabukasan si daddy mo dito sa hospital. Kailangan nating i-drain yung fluids dyan sa baga niya. So, yan yung picture ng dinidrain ako. Kinuna ng picture ni Earl. Mahaba yung needle, mga ganyan, para umabot sa baga ko yon dito sa tagiliran ko galing. So, dinrain nila nung doctor and nandun din si Earl. Yung pakiramdam mo pagka dinidrain yung baga pala, parang may kumukurot na sabi ng doktor, sir, pagka nagdidrain tayo, huwag kayong lilikot, ganyan, bawal lumikot, tapos wag uubo. Every drop, parang gusto kong maubo pero hindi ko magawa. And so, totoo nga, ang hirap.
sa ganung sitwasyon. At ayan, yung fluids na nakuha. Almost yung 1.5 liter na Coke ay napuno. At si Doc humingi pa ng maliliit na bote para paglagyan ng fluids na kinuha doon sa likod ko. And yan ay pinadala sa culture test para makita kung ano ang laman yan, any bacteria or virus. Sabi ni EJ, sana TB lang yan, Dad, or tuberculosis, no? Mas madali yang gamutin. And so, after nang madrain yung fluid, sabi ng pulmonologist ko, sir, kailangan natin ng another x-ray. Right after ma-drain yung fluids, nag-x-ray. So, yan ang result niyan. So, makikita nyo dyan, yung, sabi niya, may nakikita akong bukol. Ang laki. Ang measurement niyan is 13.5 centimeters sa actual, itong haba na to. Yan yung tumor sa baga ko. And so, may nagdala ba ng pang-sukat? Uy, may nagdala. Ito. Ganyan po kalahaba yung tumor na yan sa actual. Nakita sa left lungs ko. Susunod na gagawin is dahil malaki siya, malaki mass, so kailangan i-biopsy. Sa biopsy, para malaman naman kung ito ay malignant or benign na tumor. After ilang days lumabas yung resulta ng test ng biopsy. Here comes Doc EJ and Just to tell me the result nung biopsy. Pagpasok ng dalawa sa pintuan ng bahay namin, siyempre, ang barometer ko doon, yung itsura ng muka. Pag nakangiti, benign. Di ba? Pag malungkot, malignant. So, pagtingin ko walang doon sa dalawa, paiyak. Sabi ko, malignant. Lumapit sila sa aking umiiyak. Sabay yakap sa akin. Sa dalawa sila. Iniiyakan nila ako. That time, hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Dahil na-shock ako eh. Hindi ko alam kung anong pagdadaanan ko after knowing na malignant yung tumor na nakita sa akin. Sabi ko lang sa kanila, huwag niyo muna akong iyakan dahil buhay pa ako. Ang nasabi ko lang nun ay, may gamot pa dyan, may paraan pa, sabi ko. Kahit noon, hindi ko alam kung anong treatment ang pagdadaanan ko. Kasi dami ko na rin nababasa noon. Siyempre, bago yung biopsy, nagbabasa rin ako. Pwede kong ma-chemotherapy, radiation, or surgery. Or iba pang paraan. Susunod ay after learning na malignant, kailangan naman akong mag-undergo ng another test, yung PET scan. Noong October 18 last year, 2024, yan ang resulta ng PET scan ko. Doon pa rin sa left side, yung may itim na itim, hanggang sa dulo, nakikita nyo, di ba? Itim na itim yung left.
Very active yung cancer na nandun sa akin. Na halos kumalat na sa buong baga ko sa left side. At ang sabi ng doktor, yung cancer cells, pinakamalapit na puntahan niya, kung kumalat yan, sa utak ko, pinakamalapit pupunta yan. And then, yung hinati yung katawan ko, pero hindi pa naman ngayon. Hinati doon sa image. Cross-section yan ng katawan ko, hinati. From here, tapos tinignan nila sa top. So, merong in-inject sa akin sa ugat ko, tawag nila tracer. Makikita yon kung yung kulay orange na nakikita nyo is an indicator na active, very active and growing yung cancer cells na nakita nila doon. Growing yung tumor. 3 months after Ellen's death, I was diagnosed of having a stage 4 lung cancer. Kapag tayo kaya ay naharap sa ganitong pagsubok or challenges sa buhay natin ngayon, ang tanong, what promises of God are you holding on to? Anong pangahawakan nating pangako ng Panginoon? Is serving God in the face of challenges possible? Ang hirap, di ba? Yung challenge na yan, hindi ka pa natatapos mag-grieve sa asawa mong wala. Makakatanggap ka naman ng balita na meron kang isang terminal sakit. Malaki yung tumor sa baga ko. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 20:30, verse 17a, I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Sabi ko, Lord, ang laki ng tumor. Pero ang sabi mo, I will restore you to health and heal your wounds. What an awesome God we have. God promises to heal me, not only physically. Pag sinabi niyang, I will restore you to health, hindi lang yung aalisin niya yung sakit mo physically, but emotionally. No? Tung time na yon, syempre, depressed. No? Down na down ako. Emotionally. Of course, spiritually. Challenge ka, di ba? Pero, ano rin, wounded ako eh. Pero sabi ni Lord, lahat yan, lahat, i-restore ko sa'yo, declares the Lord. So, in order for Him to demonstrate His unfailing love and His faithfulness, grabe, kailangan mo pa bang magdaan sa ganong sitwasyon para ma-recognize mo na ang pagmamahal ng Panginoon is walang hanggan, hindi nagbabago, hindi humihinto. Sa pagsiserve, talagang may ma-encounter tayong discouragement. And merong sakripisyo na nakapaloob sa tamang pagsisilbi. And siyempre, mapapagod ka rin sa pag-serve mo. Mararamdaman mo rin ang fatigue. Kung minsan, binigay mo na yung buong buo mo, buong puso mo sa isang ministry where you belong, only to face setbacks. No? Sabi ko, Lord, nagsiserve naman lahat kami, including my wife. Pero bakit
Ganun ka aga mo kinuha si Ellen. Pero hindi ko, yun ang initial na mga tanong ko sa kanya. Ngunit, araw-araw, kino-comfort niya ako, pinapakita niya na this is her time. Kailangan kong tanggapin yung will ng Panginoon kahit masakit because yun yung gusto niya. Naisip ko rin, what if kung nalaman ni Ellen na meron akong sakit na ganito? Tapos meron siyang heart issues, di ba? Problema sa puso. Kawawa naman yung mga anak ko kung sabay naman kaming may sakit nung time na mayroon din siyang problema. Hindi alam ng mga anak ko kung sinong unahin sa amin, di ba? Sinong asikasuhin nila. Kaya, napakabuti ng Panginoon. Perfect yung timing niya. Ito yung tama. Ito yung panahon. Maybe, nandun ka sa time na nagsisilbi ka pero nakikriticize ka pa. Inibigay mo na nga yung buo mo pero may criticism pa. Nakikriticize ka pa. Or, andyan yung mga unanswered prayers na matagal mo nang pinagpipray pero hindi pa, wala pang kasagutan. Dadaan ka sa mga ganyang discouragement. As someone who has experienced God's grace through trials, I can testify that serving in the face of challenges is possible when we trust God's strength and hold on to His promises. Nung time na yon, nakakapanghina di ba? Na merong alam mo naman yung mga naka-experience dito na may namatay na o nag-undergo ng mahabang sakit tapos nawala din, tapos bumalik sa ospital, okay na ulit, tapos sandali na lang pala yung buhay niya, na feeling mo siya. Today, I challenge you to let hardship, not let hardship stop you from serving. Instead, let it strengthen your resolve to honor God with your life. Pabayaan mong yung mga pagsubok at yung mga trials na nagdadaan sa buhay natin, magpatibay sa ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. So ang tanong, how can it be possible not to let hardship and challenges stop you from serving God? And how can hardship and challenges strengthen your resolve to honor God with your life? Yan yung mga tanong. Sa Tagalog, siguro mas madali nating ma-retain. Paano natin hindi hahayaan ang pagsubok at paghihirap ay maging hadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? At paano ang mga pagsubok at paghihirap ay maging pagkakataon upang palakasin ang ating pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon? Number 1, let us deliberately choose to overcome discouragement. Yan ang first point natin this afternoon. Di ba nakaka-discourage yung na-operahan si Ellen noon, after 14 days, buwi kami sa bahay. Palakas siya. Then after 1.5 months, nanghina uli siya, nagkaroon ng fever. Nagkaroon siya ng infection sa blood and urine. Balik na naman kami sa hospital. After 10 days, lumakas na naman siya. Uwi na naman kami. Akala namin tuloy-tuloy na, di ba? Lalakas na siya. Pero
Every day, parang napapansin ko, pahina, pahina, pahina. Hindi nagtagal, after 1.5 months, naman siya, seizure na siya. No? Inatake na. Oo, nakaka-discourage yung malaman ko na wala sa isip ko na tatanda akong mag-isa. Nakaka-discourage yung yung hindi pa ako naka-recover. Na-diagnose naman ako ng stage 4 lung cancer. Pero sabi ko sa sarili ko nung time na yan, hindi ako mananatili sa ganitong sitwasyon. No? It will come to pass. Lalagpas din yan. Dahil kasama ko ang Panginoon. Sinamahan ako ng Panginoon. In this journey, ramdam na ramdam ko talaga ang presensya ng Panginoon. Sinamahan niya ako at doon ako kumuha ng lakas sa Kanya. Dadaanan ko lang to. Yung mga pagsubok na ito. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So wag tayong sumuko sa pagsisilbi sa Panginoon. Yung discouragement ay dumadating lang naman yan kapag tayo ay nagmamadali sa mga resulta ng ating pinagpipray. Or gusto mo, masagot kagad yung hinihingi mo. Wala tayong pasensya sa pag-aantay. Kaya tayo nadi-discourage. Maaring ikaw ay generous sa iyong pagbibigay. You may be investing sa pagsama sa mission o supporter ka ng mga mission natin. Naging faithful ka nga sa yung spiritual disciplines, but bakit parang walang resulta sa mga efforts na binibigay mo? Ngunit, nire-remind tayo ni Paul dito sa Galatians 6:9 that the harvest is certain. Siguradong mag-aani tayo. Even if the timing is unknown. Mag-aani at mag-aani tayo. So mas piliin natin yung maging generous tayo. Mas piliin nating magtanim tayo ng kabutihan sa ibang tao kasi siguradong mag-aani tayo. Kung tayo nagtanim, tayo mismo, kunyari, magulang, ikaw, ngayon, nagtanim ka ng maganda sa kapwa mo, hindi mo nakita yung kapalit nun, kabutihan ng tinanim mo, maaaring yung mga susunod na generation after you ang mag-aani, mag-harvest. Siguradong may pag-aani kapag ka nagtanim ka. So wag piliin natin yung magtanim tayo na maganda kaysa itanim natin yung mga hindi magandang bagay sa kapwa natin. In my own journey, there might have been moments during my battle with cancer na kinwestiyon ko yung sarili ko kung babalik pa ba yung health ko, yung lakas ko, kagaya dati. Na-question ko rin yung ganoon pa rin ba yung passion ko to go on missions. Andun pa rin ba yung heart ko? Kahit nawala na yung sweetheart ko. Natanong ko rin yun. Somehow, sa inyo rin, kapag kayo ay nasa area ng pagsiserve at tumarap kayo sa mga discouragement na kagaya nito, matcha-challenge kung totoo kayong magsiserve kahit na maharap kayo sa ganito mga hardship and challenges.
Yet, God's faithfulness brought me through sa area na ito. Likewise, God assures us that our labor is never in vain. Hindi kayo mabibigo. Kapag nagsilbi kayo sa Panginoon, nakikita niya ng Panginoon ang mga kabutihang ginagawa niyo sa kapwa niyo. Sabi sa Corinthians chapter 15 verse 58, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you, and always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." So, do not allow discouragement to silence your gift or mabawasan yung passion nyo, yung heart nyo for service. Yung pagiging faithful nyo, magbubunga ng maganda yan. No? So, mas piliin natin magtanim ng seeds of kindness, seeds of generosity, seeds of love, even yung results seems invisible. Hindi nyo nakikita yung mga resulta. Tanim lang tayo ng tanim. And let us believe that God is working behind the scenes. Nandyan siya. Kasama ko siya nung nandyan ako sa panahon na I was so lonely, depressed, at mahalaga rin yung huwag tayong magpa-isolate o huwag piliin nating huwag ma-isolate yung sarili natin. Kasi gugustuhin mo, magagawa mo talagang isolohin mo na lang yan, problema mo. Pero sabi nga, lalampasan mo din yan. Kailangan mo lang palibutan ang sarili mo ng mga taong sumusuporta sa iyo. Sa Hebrews chapter 10, verses 24 to 25, sabi doon, "And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." Mahalaga doon sa point na ako'y nagdadaan sa mga pagsubok, mas pinili ko na sumama sa mga eldership. Sa eldership, pinagpipray nila ako doon. Alam nila ang nangyari sa akin mula nung nagkasakit si Ellen hanggang sa ngayon. Of course, yung pamilya ko, I have a very strong family support. 3 anak ko, nag-asawa ng sobrang bait na mga partner. And I was so blessed with my family. Grabe, support ng parents ko, nanay, tatay ko. Nung nalaman na may ganito akong sakit, pati pension nila, tinulong sa pagbili ng mga gamot ko. Wow. Iwasan mo yung mga taong magpapababa ng spiritual na paglago mo. Yung hinihila ka pababa. Dahil di sila makakatulong sa iyo. Number 1, your personal devotion to God. Napakahalaga na matibay yung what's inside you, yung spirito ni Kristo na nandun, na nanahan sa puso mo. Yung support ng cell group, Monday cell group. Thank you sa inyo. Wow, ang dami ng Monday cell group ah.
Kalahati. Kaya pala napuno dahil sa support ng Mandisel Group. Ay nako, napaka-importante po talaga na you belong to a certain group dahil hindi mo sinasarili yung bigat, gumagaan kasi pagpe-pray ka nila, alam nila yung nangyayari sa iyo. Sila yung maniniwala na makakaahon ka dyan sa ano na yan, sa problema mo. People who will cheer you up. So, where in your life do you need to persevere despite discouragement? Saang area ng buhay mo na kailangan kang mag-persevere despite discouragement? Nagdaan ka sa ganyang pagsubok, pero bibigay ka ba? Susuko ka ba sa iyong pag-serve? Maaring ito yung area ng iyong relationship sa iyong mga mahal sa buhay, sa parents mo, kapatid mo, or na natitest yung perseverance mo sa area ng yung faith and devotion sa Panginoon, sa spiritual growth mo, sa yung ministry where you are right now. So, how can it be possible not to let hardship and challenges stop you from serving God? Number 2, serve even when it costs. Luke chapter 9 verse 23, sabi doon, "Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Yung totoong pagsiserve demands sacrifice talaga eh. May sakripisyo na walang service na walang sakripisyo. Sabi ni Jesus, lay aside your comfort. Lay aside yung personal ambitions or desires. Kuminsan nga even your health and resources di ba? For the sake of others. My journey as a missions leader involved moments of financial strain din. Kapag we're going sa mission ni Ellen noon, nung maliliit pa yung mga bata, niiwan namin sa mga kasamahan sa bahay lang. Yung mga kapatid ni Ellen, sabi niya, bakit ginagawa niyo yan? Niiwan niyo pa yung mga bata. 5 araw, 4 na araw. Nasa mission kami ni Ellen noon. Iiwan namin yung 2 clinic namin. Pero for more than 20 years, God is faithful. Di niya kami pinabayaan kahit kailan sa aming pangangailangan. Lumaki ng maayos yung mga anak namin. Hindi naging spoiled ang mga bata na yan. Likewise, enduring cancer may have brought emotional and physical pain sa akin. Pero hindi ako iniwan ng aking Panginoon. September 2024, nag-start magkaroon ng mga symptoms sa akin last year. Doon nag-start. October 18, I was diagnosed as stage 4 lung cancer patient. And nung time na yon last year, nagpaplano tayo ng a mission going to Davao ng November last year. Nalaman ni Pastor Doms na may nag-drain ng fluid sa lungs ko. Then, after ilang days, tinanong niya ako, Doc, kinonfirm niya, tuloy ba natin yung ating mission sa Davao this November? Sabi ko, Pas, ipagdasal natin muna.
Actually, di ko alam kung kakayanin ko physically nung time na yun, kung kakayanin ko mag-mission. Nag-start pa lang ako man ng medication ko that time. At sabi ko, kailangan malaman yung doktor. Nung nalaman ng doktor, sabi niya, nag-uumpisa pa lang tayo ng gamutan. Pag may mission ka, sabi, Dok, nakaplano na yun eh. Nag-aantay yung mga taga Davao, 4 na communities are waiting for Community of Praise mission team na tumuloy at that time. So, that time, sabi ko, Lord, baka ito na yung huli kong pagmimisyon. Palakasin mo ako, Lord. Sa Kanya ako kumuha ng lakas. Sabi ko, Lord, kayang-kaya mo yan. Ganun pala pagka nanghihina ka na. Doon malakas ang Panginoon. Sa time na tayo ay nanghihina, tayo ay weak. Ramdam mo yung strength ni Lord. Siya yung magsusupply sa'yo. And so, pinalakas ako ng Panginoon, nararamdaman ko with the medications, working sa body ko. Tuloy tayo pa, sabi ko. Let's go. So, andyan na pala yung banner. Sorry. So, natuloy. November, 22 to 26. 4 na community sa Tagum. Nandyan tayo. This is my first time na hindi ko kasama sa pagmimisyon si Ellen. Pero, bakit ganun? Paparamdam si Ellen doon, kahit malayong lugar. Noong unang area namin, or pangalawang area ng pagmimisyon, nagpapahinga kami ni Earl noon eh. In-approach ako ni Earl, sabi niya, Daddy, alam mo ba, ang unang pasyente ko, babae. O ano ngayon? Ang pangalan, Elena. Tapos nung nagkakakwentuhan na kami nung ibang, may sumamang we're praying talaga na hindi namin kaya ni dalawan ni Earl eh. Si CJ naman, wife ni Earl, is also a dentist but pregnant nung time na yon. So, kulang kami talaga sa tao pero ang buti-buti ng Panginoon talaga. Nagpadala siya ng mga katulong namin na doctors and dentists. Merong dentist, by the way. So, answered prayer. May dumating na backup. Tapos nung nagkukwentuhan na kami, nagpapahinga na kami, kwentuhan namin ng mga volunteers na dun pa lang namin na-meet sa mission. Hindi natin kasama dito sa Compraise. Yung isang dentist na babae na nag-back up sa amin, tumulong sa atin. Ang pangalan naman, Elenita. So, magpapadala si Lord talaga ng ng mga kasama natin along the journey ng ating sa mga challenges na haharapin natin. Siya yung magbibigay sa atin ng way out, paraan na hindi natin inisip. Pero along the way, sige lang, saba mong Panginoon, pakikita niya, unti-unti, may mga taong tutulong sa iyo. Hindi mo talaga kaya, pero kaya ng Panginoon. So, this is the reason why we go on mission. To share the love of God to the communities, to do acts of kindness, meeting the spiritual
and physical needs ng mga taong nagbe-benefit sa ating pagbimisyon. Yan ang mga pictures ng mission goers noon. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yan. Hindi po madali ang sumama sa pagmimisyon kasi po maalis tayo sa mga comfort zones natin. Niiwan natin yung trabaho natin dito sa Manila. At na-challenge din tayo sa mga travel. Lalo na kami ng mga senior na, wow, kasama na ako sa senior. Bilib ako sa mga eldership talaga, sa buong eldership talaga eh. Talagang kahit na, alam mo, mga senior na, no? Nag-i-enjoy pa rin, nakikita ko yung excitement and joy sa puso nila when we go on mission. Talagang passionate pa rin hanggang ngayon. Paano naman ako susuko? No? Paano naman ako hindi sasama? Serving through suffering demonstrates the power of the gospel. When others see you giving, when others see you loving, when others see you leading despite hardship, they witness Christ at work in you. Kahit di ka magsalita, pero sa gawa, nakikita ka ng kapag nasa pagmimisyon kami, may mga lang dyan, na nagmamatsyag-matsyag sa paligid, di naman nagpapagamot, nandyan lang. So, tatanong ko minsan, saan kayo galing? Sabi niya, yung team daw natin. So, galing po kami ng Manila, Parañaque. Ang layo nyo pa, no? Sabi niya. So, na-witness nila, nakita nila si Kristo sa atin, sa team natin. Bakit natin ito ginagawa? Malayong lugar, pero tayo yung pumupunta sa kanila. So, do not let hardship discourage you from giving your best to God. Your scars are a testimony of His power. At yung pinagdaanan ko, nag-iwan ng sugat wound sa puso ko. Hindi na maalis yung pangyayari na yon na nawala si Ellen. Kasakit ako. Pero nandito ako ngayon sa harap. Nandito ako ngayon. Ginagamit ng Panginoon yung testimony na yon, yung sugat na yon para encourage kayo na posible ang magsilbi sa Panginoon despite the hardship and challenges we face in life. So ano gagawin natin dito? Huwag nating sayangin yung mga trials na ito na kinakaharap natin. Bagkus gamitin natin itong fuel for a deeper passion to serve others. May dahilan kung bakit nandito pa ako sa harapan ninyo. May dahilan kung bakit nandito pa kayo ngayong hapon. So, mas piliin nating magmahal, mas piliin nating mag-lead. I want to give a salute to all the cell leaders here. Salute sa inyo. Kasi hindi madali ang mag-lead. Alam ko. Pero natutuwa ang Panginoon sa inyo. Dahil yun ang gusto niya. Magpagamit kayo sa Panginoon. At kung magdaan man tayo sa pag-labor or paghihirap, even when it costs you something, huwag kayo manghinayang sa sakripisyo. Yung
yung sacrifice nyo will point others to Christ. Makikita nila yung sakripisyo na yan. Hindi yan masasayang. Makikita si Kristo eh. Walang nasayang sa sakripisyo na yan. So ang tanong, what sacrifice is God calling you to embrace as part of your service? Hindi na mahirapan yung mga cell leader. Ang dami ng question na pwedeng bato, no? Puro question. Anong sakripisyo God is calling you to embrace as part of your service? Yung time mo ba? Kaagaw sa pag-serve sa Panginoon. Sa area ba to ng finances mo? O hindi mo maibigay yung comfort versus pagsisilbi sa Panginoon? Ito ba ay sa area ng iyong career versus God's calling? Earl, nakalinya ka dyan. EJ, nakalinya ka dyan. Kay Pastor Alex. Nakalinya kayong dalawa dyan. Career ba o God's calling? Pwede naman pagsabayin, Earl, di ba? Career, God's calling. Your personal goal ba versus i-prioritize mo yung pagsiserve sa Panginoon? Isa pang tanong is, how can I trust God's goodness and provision as I make sacrifices for His sake? Posible ba talaga na not to let hardship and challenges stop us from serving God? Dito na po tayo magtatapos. Number 3, let's rely on God's strength. Philippians chapter 4 verse 13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. During my battle with cancer, na-experience ko po yung physical, yung physical mag-fail eh. Dahil parang hinahabol ko talaga yung hininga ko eh. But it is in those moments that God took over. Parang binlo niya yung mouth ko para lumakas yung baga ko ulit. That day na na-diagnose ako ng cancer, sabi ko terminal case. Hindi ako makatulog nung gabi na yon. Siyempre, ang dami kong question. Hindi ako makatulog kahit na pinagod ko yung sarili ko that day. Marami akong iniisip. Sabi ko kay Lord, pinatapang mo lang ba yung loob ko na nauna na si Ellen na nawala, kinuha, pumunta na sa iyo. At ako na rin ay susunod. Sabi ko, kung yun din ang will mo, tumapang nga akong harapin yung kamatayan nung nawala si Ellen eh. So, mas madali kong matanggap. Sabi ko, Lord, anytime you want, I'm ready. So, sabi ko yung will ko, sinusurrender ko sa iyo, Lord. Kung will mo na susunod na ako, then your will be done, Lord. But if it is not yet my time, sabi ko, God, show me your glory to heal me. So, that night, same night, binigyan niya ako ng kapayapaan. Kapayapaan na whether bukas gigising pa ako o hindi na. Alam ko kung saan ako papunta. I'm at peace with God that night. And God's power sustained me. Araw-araw,
Pagising ko sa umaga, labas ako sa balcony, taas ang kamay, Lord, thank you. Humihinga pa ako. Tapos, kahit nahirap yung baga ko sa paghinga, pinipilit kong i-exercise yung paghinga ko. Pero dahil nabugbog nga ng tubig yung baga ko, kahit na-drain na yung water, ganun pala. It will take time para makarecover uli ng normal, gaya ng right lungs ko yun. May bukol pa kasi, nandun pa siya. So, nung time na yon, God's strength becomes my strength. Kung wala yung lakas ng Panginoon that time, tumba na ako nun. Tumba na ako ng discouragement, tumba na ako ng problema ko, tumba na ako ng mga iniisip ko. The same truth applies to your ministry. When you serve, when you're serving in a ministry, when you feel overwhelmed sa mga ginagawa mo, you feel weak, saka sabi mo you are inadequate, hingin mo yung strength na galing sa Panginoon. Ako, akala ko enough na yung lumalakas ako, but dumating yung time na nag-seek ako ng professional help sa isang psychiatrist. Sabi ng psychiatrist, unang tanong niya sa akin, sabi niya, "Sir, kumusta yung tulog mo?" Sabi ko, "Bakit mo alam na hindi ako nakatulog?" Ganun pala talaga pag nagdaan ka sa ganung mga pagsubok. And so, siya yung tumulong sa akin para bumalik yung aking physical na katawan, gumana uli kumain, makatulog ng maayos. Service is not about on your own energy or resources. It is about leaning on God. Nung time na yon, pabaksak siguro ako na eh. Mabaksak na ako sa problema, sa discouragement. Pero saan ako sumandal? Sumandal ako kay God. Ang tibay nun eh. Di ba? Pag alam mong pabaksak ka na, mag-quit ka na, nanghihina ka na, sandal ka sa Kanya. Kasi ang tibay ng sinasandalan mo kung ang Panginoon yun. You may feel weak today, but God's power is strongest in your weakness. So do not rely on your own strength. Sandal tayo sa Kanya. So what area ng iyong buhay requires you to lean fully on God's strength right now? Sabi ni Mother Teresa, we are not called to be successful but to be faithful. Yung mga words niya reminds us that success is not defined by visible results, because God is not measuring the size of your impact. He is measuring the faithfulness of our hearts. Doon siya nakatingin sa puso natin na tunay na naglilingkod sa Panginoon. So in summary, yung mga points na yan, ang sasagot sa tanong na how can hardship and challenges will strengthen your resolve to honor God with your life?
Number 1, deliberately choose to overcome discouragement. Number 2, serve even when it costs. And third, rely on God's strength. As someone who has led or served in missions and walked through the valley of cancer, my life testifies that God sustains His servants. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Ganon din kayo. My story echoes this truth. Ang aking buhay ay isang patotoo sa katotohanan ito that when we serve in the face of challenges and hardships, God's strength is made perfect in our weakness. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "But He said to me," sabi ni Jesus kay Paul, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So therefore, I will boast," sabi ni Paul, "I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." So, please allow me to share to you yung continuation ng personal testimony ko. Maaga pa naman, so hanggang alas 6 tayo dito. Sorry po Last year, October 18, I was diagnosed ng stage 4 lung cancer with a mass like a tennis ball. Ay, may nagdala ng ball. Wow, ready So, almost ganito kalaki yon, tennis ball na nandito sa lungs ko. Dahil sa grasya, kapangyarihan at kabutihan ng ating Panginoon, after almost 1 month of medications, the mass decrease in size and becomes inactive. Diyan. Naging mas maliit pa sa golf ball yung tennis ball. So, anong ginawa? Nag-shrink. Nag-shrink. Even my doctor was amazed sa results. Nag-react ng maganda yung mga treatment sa medication sa katawan ko. Pwede namang hindi. Pero mahal ako ng Panginoon. Hindi niya ako binabayaang malagas yung buhok ko. Kahit may cancer ako. Sabi nga nung kapatid ko kanina, nandito si Roman kanina umaga. Sabi niya, mas maganda pa yung skin mo kaysa sa akin Mas bata siya sa akin. So, ang bait ng Panginoon. From very aggressive and active state ng tumor doon sa picture na yan sa PET scan, last October 18, after 1 month, yan na po yung sumunod na PET scan. Praise God. So, makikita natin dyan yung kulay, orange, means very active yung, yung tumor na nandoon. That after 1 month, kaya kulay parang light green yan, hindi lang lumiit ng size, kundi naging inactive, no? Hindi na siya nag-grow. So, hindi na siya aggressive. Then, after another 3 months, nag-request yung aking oncologist ng another PET scan.
This is my latest PET scan taken last February 15 this year. Nagulat yung mga radiologist, pati yung oncologist ko. Wala na silang makita. And we don't expect this to happen in just 5 months. Initially, nung unang nakita nung oncologist ko yung PET scan ko, di ba? Nakita nyo, itim na itim, di ba? Sabi niya, initially, 2 years, tuloy-tuloy na medications muna, ganun. Lord, you are an awesome God. In my last visit to my oncologist, tinanong namin nila EJ, nila Earl, nandun sila dalawa. Tinanong namin yung oncologist ko kung ano na yung status nung health ko after niya mga review ang PET scan ko last February 15. Sabi niya that from stage 4 lung cancer last year, you are now an NED patient. Capital N, capital E, capital D. So sabi ko, Doc, anong ibig sabihin nun? Medical term eh. Si EJ lang nakakaalam eh. Ang sabi niya, you are now an NED patient. No evidence of disease. Hallelujah. So I encourage you today, do not stop from serving. Whether you are battling with an illness, kagaya sa akin, or napapagod kayo, you are facing opposition, or feeling overlooked, gusto ko malaman nyo, God sees your faithfulness. Every act of love, every sacrifices na makikita ni God sa inyo, every step of service, nakasulat yan sa book niya. And one day when you stand before Him, you will hear the words we are long for. Well done, good and faithful servant. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. So, ito na yung video. Dati kasi, hindi ako makalakad-lakad, na hinihingal. Ngayon, paglakad na ng hindi hinihingal. Sabi ni Lord, I will restore you to health and heal your wounds. Pwede na rin tumakbo. So, keep serving, keep trusting, keep believing. God is with us. Good afternoon po.